Panalo ang Team USA versus Italy sa kanilang knockout game at makaka-advance ang USA sa semifinals. Tinambakan ng USA ang Italy 100-63 at kahit anong gagawin ng Italy ay hindi talaga nila kaya ang level of talents ng Team USA. Grabe ang pinakitang intensity ni Austin Reaves sa buong laro, playing 20 minutes, scoring 12 points, 4 rebounds, 3 assists, and he is Manila's crowd favorite in the absence of big-time USA NBA superstars. At trending si Austin Reaves worldwide. Pero it was Mikal Bridges ang gumawa ng matinding ingay sa kanyang pinakitang shooting clinic, scoring 24 points, playing only 19 minutes at nakakuha pa ng 7 rebounds. Samantalang pinangunahan naman ni Simone Fontecchio ang opensa ng Italy by scoring 18 points, pero inaalat ang scoring ng buong team, shooting only 23 out of 75 shots. Kaya in the end, it was Team USA ang panalo at tinambakan ang Italy. USA will play against Latvia or Germany sa semifinals. Pero meron tayong magandang balita sa mga Kai Sotto fans. Wala sa official lineup si Kai Sotto ng Hiroshima Dragonflies at sa lahat ng mga merong kontratang mga Pinoy import sa Japan B-League ay si Kai Sotto lang ang hindi nakasama sa official lineup. Ano kaya ang ibig sabihin nito? If we remember, ang pinirmahang kontrata ni Kai Sotto sa Japan B-League ay merong opt-out clause only if maglalaro siya sa NBA or sa NBA G-League. Ibig kaya sabihin nito na sa NBA na makikita nating maglalaro si Kai Sotto next season? Well, that is very interesting. Pero what is sure now, meron ng patikim ang dad ni Kai Sotto and he's given a clue kung saan maglalaro si Kai Sotto. And it is in a purple or gold uniform. Sa LA Lakers na kaya yan? Panalo ang Team USA versus Italy sa kanilang knockout game at makaka-advance ang USA sa semifinals. Tinambakan ng USA ang Italy 100-63 at kahit anong gagawin ng Italy ay hindi talaga nila kaya ang level of talents ng Team USA. Meanwhile, Slovenia is more than just Luka Magic. Para sa mga general fans, ang Slovenia ay higit pa kay Luka Doncic. Kahit gaano pang magic na kanyang nabibigay sa kupunan bawat laro. Well, it's not a secret na matagal nang malakas ang programa ng basketball sa Slovenia. For sure, si Luka Doncic ang isang pangunahing pwersa ng kupunan na nagwagi sa Eurobasket 2017. Pero palagi nang malakas ang basketball team ng Slovenia. At matagal na itong ganito. Bagamat merong mga agam-agam nung una, pero nananatili pa rin ang Slovenia sa FIBA Basketball World Cup 2023. Walang duda na siya ang pangunahing pwersa na nagtulak sa Slovenia sa Okinawa. Ipinakita ng mga kamakailang performance ng koponan na may marami pa silang iba pang puwersa. At si Luka Doncic ang nagdala ng malaking bahagi nang pasanin niya ang koponan sa kanilang unang 2 panalo laban sa Venezuela at Georgia. Meron siyang impressive averages na 30.5 points, 8.5 assists, 6 assists nito bawat laro, pero hindi nakakagulat na nag-umpisa ng mag-double down at maging mas physical ang depensa sa kanya nung nagharap sila ng Cape Verde at Australia. Gayunpaman, nagtagumpay pa rin ang Slovenia sa parehong laro at malaking pasasalamat sa kanyang mga kakampi na handang tumulong sa koponan. Laban sa Blue Sharks, si Clement Prepelic, isang veteranong shooter, ang nagdala ng liwanag. Nagtapos siya ng may 18 points, kasama ang 3 threes at may 4 rebounds and 7 assists para sa isang efficiency rating na 25,
upang tulungan ang kanyang koponan na malampasan ang matinding hamon ng African team 92-77. And it is not a surprise na si Prelepic ay palaging nagbibigay ng magandang performance tuwing kinakailangan siya. Ang 29 years old na shooting guard ay patuloy na nag-ambag ng double-digit scoring sa kanyang buong karera sa senior national team mula nang siya ay nag-debut sa FIBA World Cup noong 2014. Ngunit mas lalo pang lumalalim ang koponan ng Slovenia sa takbo na ito. Kapag hindi ang senior na Clement ang pumuputok, nandiyan naman ang mas bata na si Bene Prelepic at nagtala siya ng 11 points laban sa Cape Verde. At may isa pang veterano na si Alex Nikolic na nagbigay rin ng 11 points habang nahihirapan si Luka Doncic sa pagkuha ng puntos na meron lamang 19 points sa kanyang 17 attempts. Ang mga tulad ni Prelepic at Nikolic ay nagtulungan upang mapanatili ang Slovenia sa unahan. Naging mahirap na gabi na naman ni Luka Doncic laban sa Boomers na halos parehong defensive scheme ang kanilang ginagamit upang talunin ang Slovenia para sa bronze medal sa Tokyo Olympics. Siya ay nahirapang maglaro dahil sa mga foul at natamo niya ang kanyang ika-4 na foul sa ilang minuto pa lang sa final period. Ngunit hindi niya kailangang mag-alala ng labis nang kailangan niyang umupo ng pansamantala dahil kasama sina Clement, Mike Tobey at Gregor Rovat na nagtulungan para sa mahalagang 7-0 run upang magkaroon ng sapat na space at sa huli tinulungan pa rin ni Luka Doncic na isara ito para sa 91-80 na tagumpay. Nakamit pa rin ng bituin ng Dallas Mavericks ang 1977 line, ngunit ipinagmamalaki niya ang paraan kung paano nagsilbing sandigan ang iba pang mga flag bearer kapag nakatuon ang depensa ng Australia sa kanya. I'm really proud of how we played today. Everybody was together and we just stayed together no matter what. At yan ang sabi ni Luka Doncic pagkatapos ng laro against the Boomers. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.